Pero nakakalungkot dahil dapat sa amin din nag-uumpisa po eh. Katulad like sa senior citizen, no po, nandito po yung isang ating kagawad at isang presidente ng senior sa Pasay City. At marami din pong sinusuong na problema ang ating mga senior citizen na Pangulo sa lungsod ng Pasay. Dahil siyempre, katulad na sinabi nyo nga po, meron nga po tayong binibigay ang ating national government na halagang 500 pesos. Pero ngayon po yata ginawa 600 po ba yun? 600 po every semi-annual. Galing siguro sa inyo. Alam ko national po ba 1,000? Sabi ni Sir. Kaya wala po natatanggap yata ang 1,000. Baka po hindi siya indigent. Siguro po. Kanina yung pinag-uusapan natin. Pero isa lang po yun. Bilang ako po ay naging 3 terms city councilor ng lungsod ng Pasay. Ang nakita ko po doon at ang aking naging pangarap, tulad din ng pangarap ng ating mahal na Pangulo, Tatay Digong. Kasi nakita ko sa kanya yung puso. Makatao, makabayan, makadiyos. Napakalaga sa isang nanunungkulan o isang leader na nakita ko sa kanya, siya ay tunay na ama ng bansa. Mahalaga ang ating leader. Maramdaman natin na siya ay tunay na ama o kaya ay tunay na ina. Depende po kung sino yung leader natin Ito po. Siyempre po, nakita ko sa kanya, ng panahon niya, takot ang mga mayors, takot ang mga congressman, takot yung mga illegal na gumagawa, yung mga drug lord, yung nagbebenta, nawawala sa Pasay. Ngayon bumalik. Yung mga kaibigan ko, mga mayors sa Leyte, sabi niya, Wawi, hirap na hirap kami, nagbalikan sila. Ayaw na namin bumalik ang mga illegal dito, lalo na drugs. Kahit po kami, hirap na hirap kami. Dahil alam namin kung ano nangyayari, kung ano yung resulta sa aming bayan kapag talamak ang adik. Yun ang pinaka-worst sa lahat na nakikita natin Dahil tumataas ang krimen ng ating bayan. Pati nga po yung ating COMELEC, di ba, sir? Nadukot yung bag sa Pasay. Nakakahiya no? Opo, si COMELEC George. Opo. Nadukutan siya ng bag niya, nandun ng cellphone, 12,000 pesos po ang laman. Nakakahiya din naman po yun. Pero siguro naman, at natitiyak ko, hindi naman tiga Pasay yun. Mga dayuhan lang po yun. Alam ko naman na ang mga tiga Pasay ay nagsisikap maghanap buhay. Kahit maliit ang kinikita, basta marangal, kami po doon ay sama-sama. Na nagtitiis kami na dugot pawis para makakita ng marangal. At ako po ay taus-puso nagpapasalamat po sa ating Pangulo kay Tatay Digong. Dahil mag-meet kami ng personal po is 2022 sa Golden Bay. Kakatapos lang na eleksyon nun, sir. No? Lumapit ako, nakalapit ako. At yung last po, sa Cebu. No, yung year 2024. No po, hindi na ako nakapunta ng Davao. At iyan po, nakita ko yung malasakit niya. Tsaka, nagagalingan ako, alam niyo kung bakit. Magaling na joker May sense of humor. Titingnan niyo, parang seryoso lagi magsasalita. Pero ang totoo, lagi siya nagpapatawa. Di ba? Gusto ni yung ating mahal na Pangulo, Tatay Digong, maramdaman na siya at tayo ay hindi iba. Hindi siya Pangulo. Siya'y ama na nagmamalasakit, nagmamahal sa inang bayan. Kaya hindi siya tumitigil Kaya tuloy-tuloy ang kanyang laban. Dahil ang pinaglalaban niya, ang kinabukasan ng inyong mga anak at ng inyong mga apo at ang inyong kaapu-apuhan. Kaya, sa akin po,
bilang tapos na rin po ang term ko bilang City Council ng Pasay, ako'y handa na ipaglaban ko at sumama sa kanya, sa kanyang prinsipyo, paninindigan, pagmamalasakit, pagmamahal sa inang bayan. Ayan, marami po tayong kasama. Kaya sana po, na andito ating laban, magkaisa tayo. Sama-sama tayo. Walang magmamalasakit sa sarili nating bayan. Walang magmamalasakit sa ating Pilipino kung hindi tayo rin kapwa Pilipino. Kaya mga kababayan, mga minamahal kong kababayan, ipaglaban natin ang ating kinabukasan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang ganda, nakaka-touch yung sinabi ni Konsyal Wawi, no? At yun talaga yung importante sa atin ngayon, yung may pusong liderato para magserbisyo ng totoo para sa tao. Pag walang puso yung liderato, hindi magsiservisyo ng totoo yan. Hindi makakatulong sa tao. At muli, ang ating mga migrant workers, sabi mga kanina, ang laki-laki ng tulong nila sa ekonomiya natin. I think umaabot ng about 9% of our total GDP yung kanilang contribution with remittance recorded of more than $38.6 billion every year. Yan ay recorded. Paano yung mga hindi recorded? Yung mga padala-padala, di na bibigay sila kuminsan na, pababa mo yan, punta ka rito, $200, $500. Hindi na yan nare-report sa ating Bangko Sentral. So, ang tingin ko, maabot ng mga $40 billion yan